Sinabihan naman kasi kita na gamitin mo naman yung ganda mo para magkaroon ka man lang ng ambag sa buhay ko. Ay, Diyos ko ka, 25 anyos ka na pero wala ka pa rin napupundar. Ano, kontento ka na ba sa pagiging crew ng walang kwentang fast food na yan? Jandy, ang mundong ito ay puro kompetisyon. Maiiwan ka lang sa kabulukan kung hanggang dyan lang ang kaya mong gawin. Pasalamat ka pa nga, inampun pa kita. Tinuring kitang anak. Pero wala ka namang silbi sa buhay ko. Mama, nagbibigay naman ako kapag nakakasahod ako eh. Hindi nyo man lang ako ma-appreciate. Lahat naman ginagawa ko para lang matulungan kayo rito sa bahay eh. Aba, isusumbat mo ang binibigay mo? Tingin mo ba sapat ang mga yon para tustusan lahat ng pangangailangan dito sa bahay? Ang kapal naman ng mukha mong manumbat, kulang pa nga mga ginagawa ko sa pagpapalaki ko sa'yo. Kung nag-aral ka sana, di hindi ganyang trabaho lang ang meron ka. Hindi nyo naman kasi ako tinulungan sa pag-aaral ko eh. Kasi ang sabi nyo, gastos lang yun. Bakit naman kita tutulungan sa pag-aaral mo? Pinalaki na nga kita tapos ako pa rin ang problemado sa pag-aaral mo na yon? Aba, hindi naman kita anak. Inampun lang kita kasi nung bata ka, napapakinabangan kita. Ngayong tumanda ka na, wala ka ng silbi sa akin. Dapat talaga lumayas ka na eh. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakahanap po ako ng matinong trabaho, aalis na rin ako rito. Aba, magaling! Iiwan mo ako rito mag-isa matapos kitang palakihin? Ang sabi mo kanina lumayas na ako. Ano bang problema nyo? Hindi ko na kayo maintindihan eh. Basta, kailangan ko ng pera bago ang kinsenas. Maniningil na naman ang mga pinagkakautangan ko. Alam mo ayokong sinisingil ako kaya dapat may pera ako para kusa ako magbabayad. Padabog na lumabas ang ginang. Napaupo na lamang ang dalagang si Jandy dahil sa sobrang stress. Buong buhay kasi niya, wala na siyang inintindi kundi ang tinuring niyang ina na si Myrna. Ang kaso nga lang, instrumento lang naman ang tingin nito sa kanya. Isang kasangkapan para maging maginhawa ang kanilang buhay. Sa ibang salita, retirement plan. Napasabunot na lamang sa ulo ang dalaga. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Halos lahat na kasi ng kanyang katrabaho, nahiraman na niya ng pera. Alam niya ni isa sa mga yon ay hindi na ulit magpapahiram. Sa isip-isip ng dalaga, parang tama nga ang kanyang ina. Kailangan na siguro niyang gamitin ang kanyang kakaunting ganda. Mukhang kailangan na niyang mag-ayos-ayos sa sarili para mas kumita ng pera. Pero naiisip pa lang niya ang maruming gawain na gusto ni Myrna, tila nasusuka na siya sa ideya. Hindi siya makapaniwalang naiisip niya ang mga ganong bagay. Marahil, dala na rin ang pagiging desperado. Makalipas pa ang ilang araw, mas lalong sinubsob ng dalaga ang kanyang sarili sa trabaho. Pero kahit na anong gawin niya, kulang na kulang pa rin sa laki ng utang ng kanyang ina-inahan. Meron akong kausap na mayamang matanda. Galante, mabait pa. Naghahanap siya ng babae. Agad na nagbago ang timpla ng dalaga nang marinig ang sinabing yon ng kanyang ina. Hindi niya kasi maunawaan kung paanong nagagawa ni Myrna na tila ibenta siya. Hinarap ng babae si Aling Myrna at mataas ang boses nito. Naririnig mo ba ang sarili mo, ma? Ibebenta mo ako sa matandang mayaman? Mas malaki ang kita ron. May down payment agad kaya makakabayad ako sa utang ko. Makakabayad ka rin sa utang mo. Patas lang, di ba? Mama naman! Huwag ka mag-alala. Ang kailangan lang naman ng matanda ay kausap. Sa tanda na nun, wala na yatang lakas sa kaba yon. Kaya walang gagawin yun sa'yong masama. Kakausapin mo lang siya. Boring kasi ang buhay nun. Ganon ang buhay ng mga mayayaman na matanda eh. Kahit pa, hindi nyo man lang ba naisip na baka hindi lang yun ang gagawin namin, Mama? Binubugaw mo na ako, ma eh. Ganyan ka na ba talaga ka-desperada? Oh! Desperada na ako maibalik ang dating buhay kong maayos. Ang buhay ko na nasira nang dumating ka sa buhay ko. Nang iwan ka sa akin na magaling kong best friend na hindi na bumalik kahit na kailan. Kaya masisisi mo ba ako kung ganito ang isip ko? Ang daming nawala sa akin, Jandy. Alam mo ba yon, ha? Kaya ikaw lang ang pag-asa ko. Tutal ikaw naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito eh. Minahal mo ba talaga ako bilang anak mo? Tama na! Ayoko na ng drama. Magbihis ka na maya-maya at mag-resign ka na sa trabaho mo. Kapag tumawag na mamaya si Mr. Park, lalarga ka na. Stay in ka ron, ha?
Huwag ka na mag-inarte. Gaganda ang buhay mo ron. Kakausapin mo lang siya tapos magkakapera ka na. Wala kayong puso. Sa sinabing ito ni Jandy ay nasampal na siya ni Aling Myrna. Malakas ang sampal kaya talaga namang napatagilid ang mukha ng dalaga. Ako? Walang puso? Paano ako mabubuhay kung wala akong puso, ha? Hindi ka ba nag-aral? Kung ganitong buhay lang din pala ang dadatnan ko, sana hinayaan mo na lang ako mamatay sa gutom nung bata pa lang ako. Kasi ganito, araw-araw akong umaasa na ituring mo naman akong isang anak, kahit na minsan lang. Hay nako, ang galing na namang umarte, Diyos ko! Hindi pag-aartista ang bagay sa'yo, no? Kaya umayos ka na! Naiirita ako sa kakaiyak mo! Naiwang tulala ang dalaga. Napaupo na lamang ito sa gilid ng kanilang pintuan. Paglabas pa lang ng kanyang ina sa gate nila, dumating ang mga kalalakihan na humarang. Walang nagawa ang kanyang ina kundi bumalik sa loob. Natakot ito dahil armado ang mga lalaki. Teka, sino kayo? Anong gagawin nyo? Bakit kayo may baril? Aling Myrna, kapag hindi ka nagbayad sa Biyernes, babalikan ka namin dito at papatayin ka namin. Subukan mong magsumbong sa pulis, mas mapapaaga ka. Punong-puno na ako sa'yo, yung utang mo nung 1 taon pa! Pangako, makakabayad na ako bago ang Biyernes. Huwag niyo lang akong sasaktan. Halos maiyak-iyak na ang ina ni Jandy. Mabuti na lamang ay agad na ring umalis ang mga armadong lalaki. Pinagbantaan lamang si Aling Myrna. Pero ang banta na yon ay nag-iwan ng pagkabahala para sa dalaga. Nag-alala siya para sa kaligtasan ng kanyang ina. Dahilan para humantong siya sa isang desisyon na kahit ayaw niya, tinanggap na lamang niya dahil yun na lang ang natitirang paraan para mailigtas si Myrna sa kapahamakan. Kinabukasan, nag-resign na nga ang dalaga sa kanyang pinapasukan. Kahit masama ang loob, kinailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Mama, pumapayag na po ako. Napatigil ang kanyang ina sa paghihiwa ng sibuyas nung tanghaling yon. Tila nangisla pa ang mga mata ng Ale. Masaya itong inaalog-alog ang balikat ni Jandy. Nako, hulog ka talaga ng langit sa akin, anak. Kahit kailan talaga ay maaasahan kita. O ano, dyan ka lang muna ha. Magpapaload lang ako para matawagan ko na si Mr. Park. Nagmamadaling lumabas ang kanyang ina. Pagbalik nito ay halos magtatalo nito sa tuwa. Para bang naka-jackpot ito sa loto kung umasta. Bakit ba ang saya-saya nyo? Hindi nyo man lang ba ako tatanungin kung ayos lang ako? Sino ba naman kasi ang hindi sasaya? Yung down payment pa lang ni Mr. Park, bayad na lahat ng utang natin. May sobra pa. Makakapagmandyong pa ako nito. Napapailing na lamang si Jandy. Dismayado siya dahil hindi man lang talaga niya maramdaman na concerned sa kanya ang kanyang ina. Ganun pa man, inisip na lamang niya na para na lang yon sa kanilang kapakanan. Walang-wala na rin kasi talaga sila kaya magiging desperada na rin siya. Hinihiling na lang din niya na sana hindi nga siya galawin ng sinasabing matandang mayaman. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Nakahanda na ang lahat ng gamit ng dalagang si Jandy. Sinundo siya ng mamahaling sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Naging laman tuloy siya ng usap-usapan ng mga tsismosa. Pero hindi na lamang pinansin ng dalaga yon. Diretso pasok na lamang siya sa sasakyan. Katabi niya sa backseat ang isang matandang lalaki na pormal ang suot. Sa unang tingin agad, masasabi ni Jandy na mamahalin ang suot nito. Maging ang naaamoy niyang pabango ay nakasisiguro siyang branded din. Ikaw si Jandy, tama ba? Opo. Jandy po ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Baka kasi ang iniisip mo kailangan ko ng babae sa buhay ko. Hindi ganon. Mawalang galang na po. Ano po pala ang dahilan bakit niyo ako gustong kunin? Isinanla ka sa akin ng mama mo at ang magiging kabayaran nun ay ang serbisyo mo. Pero hindi sa akin, kundi sa aking apo. Apo po ninyo? Ang aking apo ay si Junpyo. Naku sir, wala naman po akong alam sa pag-aalaga ng bata. Dapat po kumuha kayo ng mga... Hindi bata si Junpyo. Sa tingin ko kasing edad mo na siya.
Hindi siya nakakakita. Nawalan siya ng paningin noon dahil sa isang aksidente. Kung ganun nga po, dapat po yung nurse ang kinuha nyo. Wala po akong alam sa ganyan. Hindi ka lang naman basta magbabantay. Kaya naman ni Junpyo ang sarili niya kahit bulag siya. Ano po ba talagang gagawin ko? Kailangan mong magpanggap na nobya niya. Sa narinig na yun ni Jandy ay agad na nagkaroon ng pagtutol sa kanyang kalooban. Alam niya kasing mali ang ganong klase ng gawain. Kahit na mahirap lang siya, hindi niya kailanman naisip na manloko ng tao. Sandali sir, mawalang galang na po ulit. Ibig niyo bang sabihin lolokohin natin ang apo niyo na ako ang girlfriend niya porque hindi siya nakakakita? Hindi natin siya lolokohin. Iiwasan lang nating masaktan siya. Wala kasi ang girlfriend niya. Umalis na. Pumunta na ng ibang bansa at may kasama ng iba. Ayokong malaman yun ng apo ko dahil ayaw kong masaktan siya. Kaya naman, ito na lang ang naisip kong paraan para hindi gumuho ang mundo niya. Hiniwalayan na siya ng girlfriend niya nang hindi niya alam? Kusa siyang umalis. Siguro napagod na. Kaya naman, Jandy, sana tanggapin mo itong trabahong ito. Pangako, kapag napakiusapan ko ang girlfriend ni Junpyo at kapag nagkabalikan na sila, wala ka nang magiging problema, ha? Sa ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Pero malalaman niyang hindi akong girlfriend niya. Sa boses pa lang magkaiba na. Magkaboses kayo ng girlfriend niya. Kaya nga nang marinig ko sa recording ng mama mo ang boses mo, hindi na ako nagdalawang isip na kunin ka. Ang hirap naman po ng pinapagawa niyo. Kapag nalaman po yan ng apo niyo, sigurado ako mas masasaktan siya. Kaya nga dapat galingan mo. Hindi siya pwedeng makahalata. Ang gagawin mo lang naman ay sasamahan siya kapag lalabas kayo. Hindi mo siya kailangang alagaan maghapon. Kapag kailangan lang niya ng nobya, doon ka lang papasok sa eksena. Tapos yun na. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Dapat kayanin mo. Kasi ikaw na lang ang natitira kong pag-asa para hindi siya masaktan na sobra. Isipin mo na lang na kailangan niyo ng pera ng mama mo, ha? Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Jandy. Kahit na nag-aalangan, tinanggap na lang din niya ang offer ni Mr. Park. Isa pa, tama nga ang matandang lalaki. Kailangan nila ng pera para ibayad sa lahat ng kanilang utang at para na rin sa ikabubuhay nila. Nang makarating na sila sa mansyon, ay agad na kinuha ng mga kasambahayang kagamitan ng dalaga. Ayaw niya pa nga sanang ibigay kasi hindi siya sanay ng inaasikaso ng ibang tao. Nasanay kasi siya mula bata na tanging sarili lang niya ang kumikilos para sa kanya. Halika, Iya. Dadalhin kita sa silid ni Junpyo. Baka gising na siya. Lumakas ang tibok ng puso ng dalaga. Iniisip pa lang niya na kapag nabuking sila, siguradong kamumuhian sila ng lalaki. Itinulak ni Mr. Park ang pintuan. Sa loob ay nakita nilang nakaupo si Junpyo sa harapan ng bintana at nakatulala. Apo! Junpyo, narito na ang girlfriend mo. Gusto ko lang daw niyang makita. Marahang lumingon sa kanila ang lalaki. Napahanga agad ang dalaga sa angking kagwapuhan ni Junpyo. Ang ganda rin ng ngiti nito. Aryan, mabuti naman at nagpunta ka na. Halos 1 linggo na ako naghihintay sa'yo. Mukhang naging abala ka. Sinenyasan siya ni Mr. Park na umarte bilang nobya ng lalaki. Good afternoon po. Nawala ang ngiti sa mukha ni Junpyo. Nagtaka ito sa narinig. Marahil iniisip nito kung bakit magalang ang kanyang nobya. Agad na lumapit si Mr. Park at saka bumulong. Iha, anong ginagawa mo? Si Aryan ka ngayon. Napakamot ang dalaga nang maalala niyang kailangan na pala niyang magpanggap sa harapan ng binata. Good afternoon po, baby ko. Sa sinabi niyang ito ay muling bumalik ang ngiti ng binata. Tila nabunutan naman ng tinik sa lalamunan si Mr. Park. Paano? Maiwan ko na muna kayo, ha? At nang makapag-usap kayo ng kayo lang. Lumabas na rin ang matandang lalaki at naiwan silang dalawa roon.
Naiilang namang lumapit si Jandy dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya rin alam kung dapat ba siyang dumikit o hindi. Jandy, baby, bakit parang ang layo mo sa akin? Nasaan ka ba? Kasi sir, baby, nagtatanggal pa ako ng sapatos ko eh. Sapatos? Kailan ka pa nagdala ng sapatos dito sa room ko? Sandaling natigilan si Jandy. Bigla niyang naisip na baka makahalata ng lalaki kaya umisip na naman siya ng paraan. Sa sobrang kasabikan ko kasing makita ka, nakalimutan ko nang magtanggal ng sapatos kanina. Sobrang miss mo na siguro ako, no? Oo naman, miss na miss kita. O kumusta nga pala yung business mo? Mataas pa rin bang sales? Mabuti na lamang ay naalala ni Jandy ang sinabi ni Mr. Park na trabaho ni Aryan. Kaya naman, nakasagot pa rin siya ng maayos sa binata. Mataas naman ang sales pero syempre, kailangan ko pa rin pag-aralan ng market. Alam mo naman, ang mga kapwa ko babae, hindi sila outfit repeater. I mean, lagi sila naghahanap ng mga bagong bags, damit o whatsoever. Aryan, parang may nagbago sa'yo. Nagbago? Wala naman. The way you talk, hindi naman ganyan magsalita si Aryan eh. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba talagang girlfriend ko? Sa puntong ito ay nagtindigan na ang balahibo ni Jandy sa sobrang kaba. Palagay niya ay malapit na siyang mabuko ng lalaking bulag. Kumalma muna siya. Huminga ng malalim at pilit huminahon. Ako lang naman talaga ang girlfriend mo unless meron kang iba. Ha? Wala. Ikaw lang naman ang baby ko eh. Halika nga, pahalik ako. Hala, lagot. Pahalik? Anong gagawin ko? Aryan, nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Ayaw mo bang halikan kita? Parang ayaw mong lumapit eh. Hindi naman sa ayaw. Alam mo kasi, hindi pa kasi ako nakapag-toothbrush. Naiiya kasi ako baka mabawang hininga ko. Alam mo naman na hindi kita hahalikan sa labi hanggat hindi pa tayo kasal. Sa kamay lang ako humahalik, di ba? Sa kamay mo. Hindi ikaw ang hahalik. Ay, gagi. Patay na yata ako. I think kailangan mo munang magpahinga. Masyado ka yatang napagod sa trabaho kaya parang lutang ka. Siguro nga. Pagod lang ako. Punta ka na lang ulit kapag nakapagpahinga ka na, okay? Okay. I love you. Natigilan na naman ang dalaga. Kahit kailan kasi, hindi niya pa naranasan na sumagot sa I love you. Ni magsalita ng ganito para sa isang lalaki ay hindi niya pa rin nagawa. Tumingin siya sa mukha ng kanyang amo. Kita niya kung gaano yun kasaya. Kaya naman, para hindi yun malungkot, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. I love you too. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Napaupo na lamang siya at napasandal sa dingding. Nakukonsensya siya sa kanyang ginagawa. Palagay niya, hindi siya tatagal sa ganitong setup. Masyado siyang malambot. Masyado siyang mabait para manloko ng isang taong walang kaalam-alam. Bumaba na lamang ang dalaga. Pumunta siya sa silid kung saan siya manunuluyan. Sinalampak niya ang sarili sa malambot na kama. Bakit ko ba pinasok to? Si mama naman kasi parang timang eh. Ang akala niya siguro ang dali-dali ng gagawin ko rito. Nakakainis. Nakakakonsensya. Hindi ko kayang tingnan ng ganun siya kasaya. Pero hindi naman ako ang girlfriend niya eh. Hinga, Jandy, hinga. Kailangan mong kumalma. Marami-raming araw ka pang bibilangin dito. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising ang dalaga para maghanda. Para kasi hindi siya mabagot sa malaking bahay na yon, naisip niyang tulungan na ang mga kasambahay sa pag-aasikaso. Nagpumilit siya kaya wala ring nagawa ang mga kasambahay kundi ang pagbigyan siya. Pumayag din naman kasi si Mr. Park. Habang nasa hapagkainan ng maglolo, nasa gilid lang si Jandy. Hindi siya pwedeng magsalita. Maririnig kasi ng binata ang tinig ng kanyang nobya. Kumusta naman kayo ni Ariana po? Ano ha? May nangyari na ba sa inyo? Kailan mo ba ako mabibigyan ng apo sa tuhod? Lolo naman di ba sinabi ko naman sa inyo kapag kasal na kami saka lang kami gagawa ng pamilya?
Ginagahalan ko po si Aryan. Hanggat maaari, ayaw ko siyang ariin hanggat wala pa ako na isusuot na singsing sa daliri niya. Sa sinabing yun ni Junpyo, lalong napahanga si Jandy. Nararamdaman ng dalaga na talagang mahal ng binatang babaeng si Aryan. Mas lalo tuloy siyang nakonsensya at nalungkot. Well, alam ko naman na mataas ang paggalang mo sa mga kababaihan. Kaya hindi na nakakapagtaka na ganyan ang mindset mo when it comes to pagpapamilya. Lolo, napansin ko nga lang, parang may nagbago kay Aryan. Parang mahinhin siya ngayon. Tapos yung the way siya magsalita, nararamdaman ko na parang nag-iingat siya. Basta, iba siya ngayon. Ano ka ba naman, Apo? Ganun naman talaga ang mga babae. Pabago-bago ang mga yan. Parang presyo ng bigas. Kaya kapag naging ganun ang nobya mo, matuwa ka na lang. Kasi ang mahalaga, hindi tinotopak. Kung sa bagay, mas magandang ang ganun. Nagtawa na ng dalawa. Pangiti-ngiti na lamang din ang dalaga. Dakong bandang hapon, kinausap siya ni Mr. Park. Kailangan kasi niyang ilabas si Junpyo para makalanghap naman daw ng sariwang hangin. Malawak naman ang kanilang asyenda, kaya makakapaglakad-lakad sila ron. Dala ang tungkod na laging gamit ni Junpyo, sinamahan ito ni Jandy. Damang-dama nila ang hangin na dumadampi sa kanilang balat. Tahimik lang naman si Jandy. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na lang din niyang magsalita. Pero madaldal si Junpyo. Talagang pinapakita nito kung gaano ito kasabik sa kanyang nobya. Alam mo, nung bata ako, nung bago ako maaksidente, dito ako naglalaro. Merong malaking puno rito na, well, hindi ko alam kung nandito pa. Doon ako nagtatago noon nung hinahabol ako ni Lolo ng pamalo. Basta, ang dami kong memories dito. Pero nung naaksidente ako, lahat ng memories naging malabo na sa akin. Kaya masaya ako ngayon, Aryan. Masaya ako kasi sa simpleng paglalakad natin dito, may dadagdag ko to sa memories natin. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ako, hindi kita iiwan. Kahit saan, gagawa tayo ng memories. Mahal na mahal kita, Aryan. Ikaw lang ang mundo ko. Sana huwag kang mawala sa akin. Napangiti ng mapait ang babae. Hindi siya nakatugon. Kung pwede niya lang talagang sabihin na ang tunay na Aryan ay wala na sa kanya. Pero hindi. Kailangan niyang gawin ng maayos ang trabaho. Kailangan niyang magpanggap hanggang sa hindi pa nila napapabalik ang tunay na nobya ng binata. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na rin sila sa mansyon. Napagod si Junpyo, kaya naman hapon pa lang ay nakatulog na ito. Lumipas ang isang buwan. Tila nasanay na lamang si Jandy sa sistema ng trabaho. Nasanay na siyang magpanggap. Nasanay na siyang labanan ng kanyang konsensya. Ang ginagawa niya sa harapan ng binata ay para bang natural na lang niyang ginagawa dahil sa trabaho. Sa nakalipas na buwan, tila naging bihasaan na rin si Jandy sa trabaho. Nakabisado na niya ang lahat ng tungkol sa babaeng si Aryan. Kaya naman, mas lalo tuloy siyang gumaling sa pag-arte. Ay, shoota ka, besh! True ba? Ay, bruha! Naikwento ni Jandy sa kanyang beking kaibigan ang kanyang kakaibang trabaho. Maging ang kaibigan din nito ay hindi makapaniwala. Sabi pa nga ng Becky, para sa mga telenovela lang nangyayari ang mga ganon. Oo, Alex, ganun nga ang trabaho ko. Wala naman kasi akong choice eh. Diyos ko, ang dami naming utang ni Mama. Kay Mama pa lang, naipit na ako dito sa ganitong sitwasyon. Kaimbierna naman kasi mudrakels mo. Hindi niya inisip ang kalalabasan ni Tay. Baka later on, ikaw ang maging bad guy sa kwentong Itay. What if malaman ni Boylet? Bogs ka ngayon. Anong bogs? Warla! Lagot! Nagagawa ko naman na maayos ang trabaho ko eh. So far, hindi naman siya nakakahalata. Gaga? Naiisip mo ba? What if ikaw ang ma-fall? Ha? What if ikaw ang ma-fall sa amo mo? Kasi sa'yo na rin ang galing, di ba? Sincere ka sa pag-care mo sa kanya, bruha ka! Part yun ng trabaho ko, baliw. Anong part? Sabi mo kanina, trabaho mo lang magpanggap, hindi magpaka-good girl sa kanya, bruha to. Tingin mo sa Akels, bungol?
Sa sinabing yon ng kanyang kaibigan ay labis siyang napaisip. Hindi niya inakala na gugulo sa utak niya ang bagay na yon. Akala niya, madali niya lang makakalimutan ang tungkol doon. Pero nang makauwi na siya sa mansyon, nagsimula na siyang mailang sa lalaki. Tuwing nakikita niya si Junpyo, sinusubukan niyang limitahan ang kanyang sarili sa kung paano niya yon pakisamahan. Iniiwasan na rin kasi niyang mangyari ang sinasabi sa kanya ni Alex. Naglakad lang siya sa gilid nang makita niya si Junpyo sa sala. Hindi siya maaaring magsalita dahil magtataka ang binata. Diretso lang siya sa taas. Nagulat siya nang makasalubong naman niya ang isang babae na sa pagkakaalam niya, mas matanda lang sa kanya ito ng 5 taon. Ito ang nakatatandang kapatid ni Junpyo. Mula sa Amerika nakauuwi lang. Hindi alam ni Jandy na ngayon ang uwi nito. Jandy, right? Alam niyo na po? Of course. I'm his sister. Follow me. Sumunod siya kay Miss Nam patungo sa isa pang silid. Umupo siya sa harapan ng table. Tumingin sa kanya ng seryoso ang babae. Tingin pa lamang nito sa kanya, alam niyang napakadesente nitong tao. Next month, aalis si Junpyo. Kailangan niyang ipaopera ang mata niya para makakita na siya ulit. May nahanap na akong espesyalista sa Amerika. Pero ma'am, paano po yung makikita na niya ang mukha ko. Malalaman niyang hindi ako si Aryan. Right after the surgery, sasabihin ko agad sa kanya ang totoo. Ganito ang mangyayari kung sakaling wala na talagang balak na makipagbalikan sa kanya si Aryan. Don't worry, hindi ka naman namin papaalisin kahit tapos na ang trabaho mo. Mananatili ka rito bilang kasambahay kung gusto mo lang naman. Napamahal na sa'yo si Aling Nena eh. Sandaling hindi nakapagsalita ang dalaga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng lungkot. Malungkot siya dahil alam niyang malaki ang magbabago kapag nalaman na ni Junpyo ang totoo. Mawawala na siya ng pagkakataon na makausap ang binata at higit sa lahat, hindi na niya ito maaalagaan. Unless may feelings ka na sa kapatid ko? Wala po. Promise wala po. Malabo po yan. Yun na lamang ang kanyang sinabi. Kahit na ang totoo, nalilito na rin siya sa kanyang nararamdaman. Tila nasira ang araw ng dalagang si Jandy dahil sa sinabi ng kapatid ni Junpyo. Iniisip niya pa lang kasi na hindi na niya makikita si Junpyo ay parang hindi na kumpleto ang araw niya. Pinuntahan na lamang niya ang binata sa silid nito. Gaya ng kanyang laging ginagawa, pagpasok niya ng silid ay agad niyang yayakapin si Junpyo. Tada! Nandito na ulit ako! Mabuti naman at nandito ka. Masaya ako, baby. Alam mo, napansin ko lang nitong mga nakaraang araw. Napapadalas ng punta mo. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako? Nagsasawa ka na ba? Naku, hindi naman. Ang gusto ko lang sabihin, mas gusto ko yung ganito ka kaysa dati. Gusto ko yung ganitong side mo. Kasi dati, once a month mo lang ako puntahan tapos saglit pa. Tapos hindi ka masyado nagsasalita, kaya akala ko noon umuwi ka nang hindi ko man lang alam. Pero ngayon, lagi kang nandito. At hindi ka lang basta dumadalaw ha. Inaalagaan mo rin ako. Kinukwentuhan mo ako ng kung ano-ano. Ibang-iba to kumpara sa nararanasan ko dati. Aryan, masaya ako na ganito ka na. Sana hindi ka na bumalik sa dati. Kahit napakiramdam ko, ibang tao ka na. Mas gusto ko ganito ka palagi. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman na lamang ni Jandy ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya sa mga sinasabi ni Junpyo. Sa isip-isip niya kung pwede nga lang niyang sabihin na kahit kailan hindi na malulungkot ang binata, na kahit kailan hindi na siya mag-iisa. Kung pwede niya lang din sabihin na totoong ibang tao ang kaharap ni Junpyo. Kung pwede niya lang sabihin na ang lahat ng kanyang pinapakita ay hindi na parte ng kanyang trabaho, kundi parte na ito ng kanyang pagtingin para sa binata. Umiiyak ka ba? Ha? Hindi bakit naman ako iiyak? Sinisipon lang kasi ako at saka isa pa, happy ako kasi na-appreciate mo ang lahat ng ginagawa ko. Oo naman, basta ikaw, well appreciated ka sa akin palagi.
Super swerte ko sa'yo, Aryan. Napakasarap mong kasama. Bumuntong hininga na lamang ang babaeng si Jandy. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagtungo na muna ito sa kanyang kwarto. Naiyak na lamang siya nang humiga siya, naguguluhan kung bakit siya naiiyak. Lumipas pa ang mga araw, pinilit ni Jandy na alisin sa isip niya kung ano man ang kanyang nararamdaman. Batid niyang siya lang din naman ang masasaktan sa huli. Pero alam din naman niya kasing mahirap makalimot agad. Lalo pat ang trabaho niya ay iparamdam ang pagmamahal ng isang nobya. Bagay na kung minsan, hindi na malaman ni Jandy kung tama pa ba ang ginagawa niya. May mga pagkakataon kasing pakiramdam niya, nobyo niya si Junpyo at siya naman ang nobya nito. Handa na ba ang lahat ng kailangan sa pag-alis natin sa susunod na buwan? Kinausap na naman siya ng kapatid ni Junpyo. Ang sabi kasi nito sa kanya, sasama pa rin siya kapag nagpa-opera na ang binata sa Amerika. Ma'am, what if po kung hindi na lang po ako sumama? Bakit naman? Kinakabahan po kasi ako, siguradong magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang hindi naman ako si Aryan, kaboses ko lang. Kailangan mong sumama. Hindi siya maniniwala sa ipapaliwanag namin kung wala ka ron. Huwag ka mag-alala, Jandy. Kami ang bahala ni Lolo. Ngumiti na lamang ng papilit ang dalaga. Sinusubukan na lamang niyang pagkatiwalaan ang sinasabi ni Miss Nam. Dahil wala naman siyang gagawin sa mansyon noong mga sandaling yon, tumungo na lamang siya sa pinapasukang salon ng kanyang kaibigan. Sakto naman na break time si Alex kaya niyaya niya ito sa labas. Wow! Bongga, ha? Iba na talaga ang malaking sahod. Palibre-libre na lang si Ateng, oh. Sira! Siyempre ililibre kita. Ikaw lang kaya napagsasabihan ko ng mga nangyayari sa akin. Alam mo namang walang pakialam si Mama kung ikwento ko to, no? Malaki ang tulong mo sa akin. Yung simpleng pakikinig at pagpayo mo, naku malaking bagay na sa akin yun. Oh my gosh! Huwag mo nga ako payakin. Bakla ka. Baka masira ang eyeliner cast. Charot! Oh, nung chika, bakla. Truly ba? Oopera ng eyes ni Boylet? Tumangu-tango ang dalaga matapos uminom ng kape. OMG! Makikita na niya ang peslak mo. But don't you worry, my girl. Di ka naman swangit. Kailangan mo lang ng makeover para maging pack na pack yung mukha mo. Kinakabahan ako. Sobrang laking kasalanan ng ginawa ko sa kanya. 1 buwan ko na siyang niloloko. Ano ka ba, girl? Tingin ko naman, maunawain yan si Papa Junpyo, no? Alam ko na. What if, sabihin mo na lang na ikaw ang tunay na Aryan? Diba, sabi mo last time, don't pa nakikita ni Papa Junpyo ang peslak ni Babaita? Meaning, kapag nagpakilala kang ikaw si Aryan, boom! Bongga! Ikaw ang iisipin niyang jowawit niya! Siya nga, magpapanggap pa ako ulit, diniloko ko siya ulit kung ganun. Ay, oo nga no. Hindi ko pwedeng gawin yun. Paano kung biglang lumitaw yung ex niya tapos sabihin siya si Aryan? Di tapos na ako. Nako, no choice ang bruhang Itay. Just tell him the truth na lang. Wait. Hoy, siya nga. Bakit ganyan ang reaction ng festlak mo? Hoy, babae ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Jandy, huwag kang umiyak dito. Baka isipin ng mga person, binasted kita, Diyos ko. Alex, nafo-fall na kasi ako kay Sir Junpyo. Tapos bigla namang ganito. Biglang mauudlot lang lahat kung kailan natututunan ko na siyang mahalin. Nako, bruha, yan na nga ba sinasabi ko eh. No yan, Bax. Walay ka chance sa Boylet na yorn. Masasaktan ka lang sa ending. Yun nga eh, alam ko naman yun. Pero hindi ko mapigilan, bakla. Anong gagawin ko? Tahan na. Ganitin na lang ang gawin mo, gaga ka, ha? Right after the surgery, kapag nasa sight song na niya ang peslak mo, sabihin mo agad ang trot. Dapat brave ka, kasi si Boylet deserve ng truthfulness, chuvanes. Yun na nga ang gagawin ko. Sana lang talaga maging maayos ang lahat.
Hindi ko yata kakayanin kapag kinamahuian niya ako. Gumaan na kahit papano ang pakiramdam ng dalaga. Mabuti na lang talaga meron siyang kaibigan na gaya ni Alex. Dahil kung wala, baka nabuwang na siya sa lahat ng kanyang iniisip. 6:00 ng gabi, umuwi na siya ng mansyon. Nakalimutan niyang hindi dapat siya lalapit sa binata, pero bigla niyang niyakap si Junpyo. Nagulat pati ang kapatid at ang lolo nito nang makita silang magkayakap sa kwarto. Aryan? Bakit ka nandito? Akala ko ba nasa Hong Kong ka ngayon? Nang marinig yon ni Jandy, bigla na lamang siyang kinabahan. Naalala niyang 1 linggo nga pala siyang hindi magpaparamdam dahil ang sabi ni Miss Nam sa binata ay may aasikasuhin si Aryan sa Hong Kong. Napalingon si Jandy sa pintuan. Hindi niya alam ang sasabihin niya, pero buti na lamang naroon si Miss Nam at Mr. Park. Hindi siya natuloy. Pinaasikaso na lang niya sa iba kasi... Kasi namimiss ka na naman ni Aryan. Oo, tama. Miss na kasi kita eh. Lagi kasi kitang namimiss eh. Tumingin si Miss Nam ng makahulugan sa kanya. Nang lumapit na si Mr. Park para kausapin ng binata, sinenyasyan siya ni Miss Nam na lumabas para mag-usap sila. Pumunta sila sa garden. Ano ba nangyayari sa'yo? Makakahalata si Junpyo sa ginagawa mo. Lutang na lutang ka ngayon lagi, Jandy. Ano ba nangyayari? Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Umamin ka nga sa akin, babae sa babae. Kaya ba nakakalimutan mo na ang patakaran sa trabaho mo? Ay dahil totoo na yung mga ginagawa mo para sa kanya? Hindi nakapagsalita ang dalaga. Naiyak na lamang ito dahil hindi niya kayang aminin sa sarili niyang minamahal na niya ang binata. Ay, pambihira. Ngayon ka pa talaga bumigay. Kasi naman po, hindi naman mahirap mahalin ang kapatid niyo. At sa 1 buwan kong pagpapanggap sa kanya, hindi ko na napapansin na nagiging totoo na ang lahat. Ate, akala ko mahirap ang trabaho na kailangan kong magpanggap na girlfriend niya. Pero mas mahirap pala magpanggap na wala kang nararamdaman. Sobrang hirap. Hindi ko na kaya. Sa halip na pagalitan siya ni Miss Nam, naunawaan nito ang pinagdadaanan niya. Aminado rin naman kasi si Miss Nam na kasalanan nilang maglolo ang ideyang yon. Dahil doon, naiipit ang dalaga sa sitwasyon. Nung una sabi ko hindi ako mahuhulog sa kanya pero napaka-genuine niya ate. Napaka-sincere niya sa lahat ng bagay. Kahit alam kong si Aryan ang naiisip niya, pakiramdam ko ako yung minamahal niya. Nakakainis. Bakit binabasura lang ni Aryan ang taong pinapangarap ng iba? Tuluyan ng humaguluhol ang dalaga. Hinayaan na lamang din ito ni Miss Nam. Makalipas lang ang ilang sandali ay nahimasmasan na rin ng dalaga. Bigla na lamang itong nahiya sa lahat ng kanyang sinabi. Sorry po ma'am, pasensya na po sa mga sinabi ko at sa pagtawag ko sa inyong ate. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Po? Mas mahalaga sa akin ngayon ay ang makitang ayos ka na. Magaan na po ang pakiramdam ko, Miss Nam. Maraming salamat po sa pakikinig. Ganito po pala ang pakiramdam kapag nakakapaglabas ka ng mga saloobin mo. Hindi ko kasi to nararanasan sa bahay namin eh. Never kasi akong pinakinggan ng nanay ko. Mabuti kang tao, Jandy. Hindi sa ayaw kita sa kapatid ko. Kung ako ang masusunod, mas gusto pa kita kaysa kay Aryan kasi ikaw ang tunay na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Ikaw ang tunay na nag-alaga. Ramdam kong safe si Junpyo kapag ikaw ang kasama niya. Pero nag-aalala rin ako sa iyo, Jandy. Hindi rin natin alam kung ano mangyayari kapag nakakita na ang kapatid ko. Kaya hanggat maaari, pigilan mo ang mararamdaman mo para hindi ganun kasakit. Opo, pipigilan ko po. Gagawin ko po lahat para hindi maging komplikado ang lahat. Jandy, maraming salamat. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kapatid ko. Kapag natanggap ni Junpyo ang katotohanan sa sasabihin natin, ako pa mismo ang tutulong para mas makilala niyo ang isa't isa. Sa ngayon, kailangan nating ingatan ang damdamin natin. Lalong-lalo ka na. Maraming salamat po, Miss Nam. Salamat kasi hindi niyo po ako hinusgahan. Tao ka lang din. Isang babae na pwede ring magmahal. Walang mali ron, kaya walang dahilan para husgahan ka.
Napangiti na lamang ang dalaga. Masaya siya dahil kahit na papano, lumuwag na rin ang kanyang kalooban. Mabuti na lang, hindi si Miss Nam ang tipo ng kapatid na masungit. Sobrang maunawain ito sa mga nangyayari. Pagkatapos nilang mag-usap, binalikan na lamang niya si Junpyo. Sa pagkakataong yon, nakatulog na ang binata. Tumayo lamang siya sa gilid ng kama nito, napapangiti siya habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Junpyo. Hindi niya inakala na ang mukhang yon ay nanaisin niyang kabisaduhin. Sobrang saya niya kasi. Sa dami ng tao sa mundo, siya ang napiling makasama ng binata, kahit na pansamantala lamang. Umupo na ang dalaga sa gilid. Binantayan niya si Junpyo. Hindi na niya namalayan na unti-unti na pala siyang nakatulog. Nang magising siya, nakaharap sa kanya si Junpyo. Kung hindi lang yun bulag, iisipin niyang gustong makipagtitigan sa kanya ng binata. Sandali siyang napatingin kay Junpyo. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya kasi alam kung ano ang una niyang sasabihin. Yun din kasi ang unang pagkakataon na magkasama silang natulog. Huminga ng malalim si Jandy. Naramdaman naman ni Junpyo na may tao kaya naisipan niyang magsalita na rin. Dito ako natulog, baby. Binantayan kita. Oh, baby, nandito ka pala. Bakit hindi ka naman nagsabi sa akin? Nakatulog ka na kagabi. Umupo lang ako rito sa gilid ng kama. Hindi ko kasi namalayan na nakatulog na pala ako. Sus, pinagmasdan mo lang tong gwapong mukha na to, no? Ano pa nga ba? Yan lang naman ang maganda sa kwartong ito eh. Ang gulo kaya ng kwarto mo. Huwag ka nang mag-alala. Kapag nakakakita na ako na mismo mag-aayos ng mga yan. At higit sa lahat, makikita ko na rin ang mukha mong maganda. Mabilis na lumipas ang araw. Dumating na rin ang itinakdang oras para operahan ang mata ng binatang si Junpyo. 2 araw na sila sa Amerika at ito na ang umagang pupunta sila sa espesyalista. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ng dalagang si Jandy ang kabahan. Kung tutuusin, dapat ay mamamangha siya sa ganda ng lugar na kanilang dinadaanan. Dream country niya ang Amerika, pero dahil sa kaba ay hindi niya magawang maging masaya. Excited na akong makita kayo, lalong-lalo na ikaw, Aryan. Hindi makapagsalita ang dalaga. Humigpit lang ang pagkakahawak niya sa kamay ng binata. Hindi nga nagtagal, nakarating na rin sila sa isang ospital. Agad na inalalayan si Junpyo ng mga nurse patungo sa silid nito. Naiwan naman si Jandy sa labas kasama ang kanyang 2 amo. Ipagdasal natin na sana ay maging successful ang operation. Halos umabot ng 6 na oras ang kanilang paghihintay. Iniwan na nga siya ni Miss Nam at Mr. Park sa labas dahil umidli pa mga yon sa loob ng sasakyan. Habang naghihintay ang dalaga sa hallway, isang babae ang napadaan. Palagay niya ay Pilipino rin ang isang yon base sa kutis ng balat nito. Matangkad ang babae, parang modelo. Hindi niya tuloy na iwasang pangarapin na sana ganun na lamang din siya kaganda. Nang sa ganun, nakahanap sana siya ng ibang lalaki bago pa niya tinanggap ang trabaho niya sa mansyon. Maganda rin naman si Jandy. Pero para sa kanya, average beauty lamang ang meron siya. Hindi nalalagpas doon kahit na mag-ayos siya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, lumabas ang doktor. Sakto naman kababalik lang ng mag-ama at yun ang kinausap. Habang siya, nanatili sa kinauupuan. Pag-alis ng doktor, sumenya si Miss Nam sa kanya. Nakangiti ang babae. Isang magandang senyales. Nasa 4 na araw pang itinagal ng binatang si Junpyo sa ospital. Kinailangan pa rin siyang i-monitor lalo pat matagal-tagal na rin kasing hindi nakakita ang binata. Umaga ng Martes muli silang bumalik sa ospital. Sa pagkakataong iyon ay nakapasok na rin sila sa silid. Inabutan nila si Junpyo na nakaupo na. Ayon sa doktor, yun na ang oras na tatanggalin na ang benda na nakatakip sa mata ni Junpyo. Kinakabahan sila nung mga sandaling yon, lalo na si Jandy. Alam niya na kapag nakita na siya ng lalaki, dito na magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Nang maalis na ang benda, marahang dumilat si Junpyo. Una nitong nakita ang dalaga na nakatayo sa gilid.
Nakangiti si Junpyo. Tatawagin na sana ni Junpyo si Jandy nang biglang bumukas ang pinto. Isang magandang babae ang pumasok. Pamilyar yon para kay Jandy. Yun kasi ang magandang babae na nakita niya sa hallway. "Baby! Junpyo!" Naagaw ang atensyon ng binata at napatingin sa babaeng kapapasok lang. Dahil pamilyar para kay Junpyo ang tinig ng babae, inisip niya agad na yon ang taong nag-alaga sa kanya sa loob ng halos 2 buwan. Aryan, ikaw na ba yan? Malabo pa ng kaunti ang paningin ko pero nararamdaman kong ikaw yan. Sobrang ganda mo pala. Oo, ako na to ang girlfriend mo. All thanks to God, nakakita ka na sa wakas. Makikita mo na rin kung gaano kaganda ang mundo. Nagyakapan ng mahigpit ang dalawa. Masayang-masaya ang binata sa mga sandaling yon dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap na makita. Napadako ang tingin ni Junpyo sa kanyang lolo, pati na rin sa kanyang ate na si Miss Nam. Nang mapadako naman ang tingin nito kay Jandy, nagsalubong ang kilay ng binata. Hindi niya yon kilala. Wala siyang naaalala na meron silang kamag-anak na pumunta rin sa Amerika para abangan ang kanyang muling pagdilat. Lolo, ate, sino ang babaeng yan? Tila hindi nila alam ang kanilang isasagot. Hindi rin naman makapagsalita si Jandy dahil kapag ginawa niya yon, makikilala rin ng binata ang kanyang boses. Nagtinginan si Mr. Park at Miss Nam. Tila nagtutulakan ng dalawa kung sinong magsasalita. Bubuka na sana ang bibig ni Miss Nam pero bigla na lamang nagsalita ang babaeng si Aryan. Kasama nila siya. Nurse lang siya sa Pinas. Tinulungan ka lang asikasuhin papunta rito. Isa siya sa mga nag-asikaso sa'yo since day 1. Wala lang siya. Huwag mo siyang isipin. Tumangu-tangu na lamang si Jandy. Pero ang totoo, parang dinudurog na ang puso niya. Hindi niya kayang makita na masaya si Junpyo habang iniisip na ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng nakasama nito ng 2 buwan. Hindi niya kaya na makitang si Aryan ang nagpapanggap ngayon na siya ang nag-alaga sa binata at nagparamdam ng tunay na pagmamahal. Masikip ang kanyang dibdib. Akala niya ay mahihirapan siyang sabihin ng totoo sa binata pero mas mahirap palang makita na lahat ng paghihirap niya para lang mapabuti ang lagay ni Junpyo, kinuha lang ng ibang babae. Kinuha nun ng papuri na dapat sa kanya. Hindi siya makapagsalita, pinagpapawisan ang kanyang palad, nanlalambot ang kanyang tuhod. Sobrang sakit ng kanyang pakiramdam, mabigat, mahapdi ang kanyang puso. Habang nakikita niyang nakangiti si Junpyo sa harapan ng babaeng una na siyang inabandona. Parang nagdurugo naman ang puso niya sa kanyang nasasaksihan. Nang tingin niya ay hindi na niya kakayanin, lumabas na siya ng silid bago pa tuluyang tumulo ang kanyang luha. Agad din naman siyang hinabol ni Miss Nam. "Jandy, wait!" Huminto ang dalaga nang maabutan siya ni Miss Nam. Nakayuko lamang siya, hindi niya kayang ipakita ang mukha niyang tila naging mukha ng talunan. Hindi namin inaasahan na darating siya rito. Hindi namin sinabi sa kanya ang tungkol dito. Hindi ko alam. Baka yung ibang relatives namin na kakilala niya ang nagsabi. Hindi niyo naman po kailangan magpaliwanag. Wala naman po kayong kasalanan eh. Huwag kang umalis, Jandy. Ipagtatapat natin ang katotohanan. Kailangang malaman ni Junpyo na ikaw ang tunay na nag-alaga at nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Hindi ka dapat pumayag na si Arya ng umani ng mga tinanim mo. Naiintindihan mo ba ako? Huwag niyo na pong sabihin ng totoo. Masaya na ako makita na masaya si Junpyo. Ayoko na pong sirain ang kaligayahan niya. Ayoko pong magkaroon ng gulo. Hayaan na lang po nating isipin ni Junpyo na si Arya ang nakasama niya sa loob ng 2 buwan. Ano ba sinasabi mo, Jandy? Pakiusap. Sundin niyo na lang po ang sinasabi ko para na rin po to sa kaligayahan ni Junpyo. Pero walang kwenta si Aryan. Dumating lang siya kung kailan okay na ang lahat. Miss Nam, please! Bumuntong hininga na lamang si Miss Nam. Wala na itong nagawa. Napagtanturi naman ito na sundin na lamang ang gusto ni Jandy. Samantala, nauna nang lumabas ng ospital ang dalaga. Naging mabilis ang lahat. Nakauwi na agad sila ng Pilipinas, 1 araw matapos makakita ni Junpyo.
Parang linta si Arya na dikit ng dikit sa binata hanggang sa mansyon. Si Jandy naman, hindi niya malaman kung aalis na ba siya o hindi. Hindi pa rin kasi tapos ang kontrata niya. Nakasulat kasi sa kontrata na 6 na buwan ang pananatili niya ron. At sabi pa ni Miss Nam, kahit matapos na ang pagpapanggap niya, pwede pa rin naman siya sa mansyon magtrabaho. Kailangan niya ng pera dahil nagkautang na naman si Aling Myrna ng malaki. Dahilan para hindi na muna siya umalis doon. Habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ni Jandy ay unti-unti siyang pinapatay. Kapag nakikita niyang naglalambingan ng dalawa, para bang may sumasaksak sa puso niya. Ingkit na ingkit siya. Pero wala naman siyang magawa dahil ang alam ni Junpyo, si Aryan talaga ang mahal niya. Habang nagwawalis ang dalaga sa garden nung gabi ng Lunes, nilapitan siya ng babaeng si Aryan. Hindi pa ito nagsasalita. Nakataas na ang isang kilay nito. Kung ano man ang dapat mong itago, itago mo na lang. Kung kailangan mo ng additional na bayad, ibibigay ko sa'yo. Just tell me your bank number and I will transfer the money. Ma'am, hindi na kailangan. Nabayaran naman po ako ni Miss Nam eh. Tsaka isa pa, ginawa ko naman din yun para mapabuti si Sir Junpyo. Just to make it clear lang ha, wala ka namang gusto sa boyfriend ko, no? Bakit naman po ako magkakagusto, ma'am? Trabaho lang naman po ang pinunta ko rito. Tsaka isa pa, sa halos 2 buwan na kasama ko si Sir, nakita ko po na gaano niya kayo kamahal. Kahit sa pagtulog, binibigkas niya po ang pangalan niyo. Sinisiguro ko lang, well, good job kasi ang galing mo raw umarte. Magkaboses na magkaboses tayo pero kahit kailan, hindi magiging ako ikaw. Tandaan mo yan lagi ha. Ako pa rin si Aryan, ang nag-iisa niyang girlfriend. At sa oras na malaman ko na nilalandi mo si Junpyo, ako makakalaban mo. Wag na wag mo ring ipaparinig ang boses mo sa kanya ha, para wala tayong problema. Naintindihan mo ba ako? Tumangu-tangu na lamang si Jandy. Hindi na siya nagsalita pa ng kahit ano. Inirapan naman siya ni Aryan bago ito umalis. Nang mag-isa na lamang siya, nilapitan siya ni Mr. Park. Jandy, bakit ayaw mong sabihin natin kay Junpyo ang totoo? Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi ko na gusto ang ugali ng Aryan na yan. Noong una, gusto ko siyang bumalik para hindi na malungkot ang apo ko. Pero nakita ko kasi na ikaw ang kailangan ni Junpyo. Ikaw ang nagmamahal sa kanya ng totoo at nag-aalaga. Kesa dyan sa Aryan na yan na spoiled brat na walang manners. Hindi ko nga alam kung anong nakita ng apo ko dyan eh. Ngumiti na lamang ng pilit ang dalaga. Wala pa ring lumalabas na salita mula sa bibig nito. Hindi na kasi niya alam ang sasabihin niya sa mga sandaling yon. Iha, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi dahil sa ginawa kong to, sana hindi ka nahihirapan ng ganito. Sana hindi ka nasasaktan. Patawarin mo ko. Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakabawi sa'yo, Iha. Ginusto ko rin naman po ang lahat na nangyari eh. Choice ko na po yun kung bakit ako nasasaktan. At kahit na masakit, hindi naman po ako nagsisisi sa lahat ng effort na nilaan ko para kay Sir Junpyo. Alam mo, maputi kang tao. Malayo ang mararating mo. Kaya naman gusto kitang ipasok sa kumpanya ko. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Maraming salamat po sa offer niyo, Mr. Park. Pag-iisipan ko po ng mabuti ang alok niyo. You're always welcome. Hindi ka naman na ibang tao sa akin. Sa aming lahat dito sa mansyon. Pagkatapos ng usapan nila na yon, ay pumasok na lamang silang dalawa sa mansyon. Sa sala pa lang, naririnig na nila ang mga tawanan ni Junpyo at ng babaeng si Aryan. Nasa silid ang dalawa, pero rinig na rinig yon sa baba. Dumiretso ang dalaga sa kusina. Napayakap na lamang siya kay Aling Nena na parang naging nanay na rin niya. Naninibago ang dalaga sa gabing yon. Nasanay kasi siya na kapag ganung oras, kasama niya si Junpyo sa kwarto. Nag-uusap sila at nagkukwentuhan ng maraming bagay. Kung minsan naman, sa balkonahe sila nakatambay. Hindi na pareho ang magiging takbo ng sistema niya sa mansyon. At yon ang sinusubukan niyang intindihin at tanggapin. Papunta na siya sa kanyang silid na makita niyang lumabas na sa kwarto si Junpyo. Nakasalubong niya pa ito sa hagdanan. Napatingin din ito sa kanya. Nagtataka ang mukha ng lalaki.
ikaw yung nurse na tumulong sa akin, di ba, nung nasa Amerika tayo? Bakit ka nandito? Kalmado naman ang tinig ng binata pero hindi niya kayang tumingin ng diretsyo. Mabuti na lamang biglang dumating si Miss Nam. Ito na mismo ang gumawa ng dahilan. Hindi lang siya basta-basta nurse. Kapatid siya ng close friend ko. Dito ko na muna siya pinatira since malapit dito ang work niya. I see. Sige na, Jandy. Pumunta ka na sa kwarto mo. Yumuko lamang ang dalaga. Paghakbang nito, bahagya nitong nasagi si Junpyo. Sa hindi malamang dahilan, sinundan siya ng tingin ng binata. Nagtataka si Junpyo. Pakiramdam niya, pamilyar ang pagiging malambot ng braso ni Jandy. Junpyo, nasaan ang girlfriend mo? Umuwi na ba? Nakauwi na kanina pa. Buti naman. Buti naman? Buti naman at mukhang masaya ka ngayong araw. Tumangu-tango na lamang si Junpyo at naglakad na rin pababa ng hagdanan. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti na lang nasasanay ang dalaga na talagang ang kailangan na niyang makalimot. Para bang namamanhid na lang ang kanyang puso. Nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita niyang magkasama si Junpyo at Aryan, pero kahit papano, nagagawa na rin niyang ngumiti ngayon. Sa katunayan, tinanggap niya ang alok na trabaho ni Mr. Park bilang parte ng isang designer team. Girl, sure ka goods ka lang ha? Kasi look para kang pinagsakluban ng Earth and Moon. Ayos lang naman ako. Pinipilit kong maging maayos. Siguro kailangan ko lang din talagang maging masaya. Ang mahalaga naman kasi sa akin, nakikita kong masaya si Junpyo. No! Para kang timang, huwag kang sumigaw. Pinagtitinginan na tayo Nasa coffee shop tayo, wala tayo sa palengke No! Dapat di ganyan, girl. Ikaw ang nag-alaga sa boylet. Parang ikaw ang nag-cook, pero iba ang nag-eat. Bruha yung anong yun Anong name ng bruhildang yon? Aryan? Masight song ko lang yung bruha na yan, lagas ang hair lalo niyan. Alex, naiintindihan kong gigil mo sa kanya, pero wag na. Madadamay ka pa't baka magkaproblema ka pa. Kaya ko naman to, don't worry. Girl, syunga ka ba talaga? Martir ka no? Sakit niya Kung ako nasa kalagayan mo, baka nawarla na ang brain cells ko. Sure ka ba na ox lang? Goods ka lang? Okay na okay ako at saka isa pa, minsan ko lang din naman makita si Junpyo kasi lagi na akong nasa office. Ngayon, naka-leave ka for 7 days, di lagi mo siya makikita. May balak na rin naman akong umalis sa mansyon. Nakakahiya na kasi na nandun pa ako. Kukuha lang ako ng tamang pagkakataon para makapagsabi kay Miss Nam. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na muna ang dalaga sa mansyon. Pagdating niya ron, narinig niyang nag-uusap ang maglolo sa dining room. Gusto niya lang sanang dumaan, pero napatigil siya nang marinig na nagsasalita si Junpyo. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip nito, pero parang merong nagbago kay Aryan. What do you mean? Madalas pa rin naman kami nagkakausap at nagkakasama, pero parang iba na siya ngayong nakakakita na ako. Iba yung aura niya nung wala pa akong makita kumpara ngayon. Kapag magkasama kami, hindi ko siya maramdaman. Hindi ba dapat mas lalo kong ma-appreciate ang time namin together dahil nakikita ko na ang mga nangyayari? Pero hindi Parang ang plain lang ng feelings. Wala akong maramdaman. Wala na agad yung excitement. Hindi katulad nung hindi ko pa siya nakikita. Sobrang sweet niya. Ultimo pag inom ko ng tubig, minomonitor niya. Pero ngayon, wala siyang pakialam kung nakainom na ba ako ng tubig o hindi. Hindi ko maramdaman yung alaga niya. Basta bigla na lang nawala yung sweetness niya sa akin. Tapos yung yakap niya parang pilit Hindi gaya ng mga random hugs niya every time na darating siya noon. Lolo, ate, possible ba na magbago ang tao kagad? Kasi ganyan din naman siya nung nakilala ko. Walang sweetness sa katawan. Pero nagulat na lang ako, naging caring na siya sa akin. Nakilala niya akong bulag pero never niya akong inalagaan noon. Pero nitong nakaraan bagong operation ko, ramdam ko Tapos ngayong nakakakita na ako, biglang nawala. Posible bang mangyari yun? O
Baka naman hindi talaga si Aryan ang nakasama ko nung wala pa akong nakikita. Ewan ko. Napapraning na siguro ako. Sa mga narinig ni Jandy, biglang lumakas na naman ang tibok ng kanyang puso. Para bang may kung anong maliit na pag-asa na nabuhay sa kalooban niya. Hindi na lamang siya dumaan. Lumabas siya ulit ng mansyon na yon. Nagliwaliw na muna siya sa labas at gabi na rin nung bumalik sa mansyon. Wala na si Miss Nam at Mr. Park doon. At pag-akyat niya, nakasalubong na naman niya si Junpyo sa hagdanan. Nagkatinginan silang dalawa. May naramdaman na namang kirot ang dalaga nang magtama ang kanilang mga mata. Lalagpasan na lang sana niya si Junpyo pero bigla itong nagsalita. Kapatid ka ng friend ng ate ko, right? Pwede ko bang malaman kung paano kayo naging close ni Ate Nam? Masungit na tao yun eh. Hindi yung madaling i-please. Kaya nagtataka lang ako na parang close kayo every time na makikita ko kayong magkasama. Kinakabahan na naman ng dalaga. Hindi niya alam kung tama bang iparinig na niya ang boses niya. Pero sa huli, hindi na rin siya nakatiis. Hindi naman totoong masungit si Miss Nam. Napakabuti niyang tao, maalalahanin at masikaso. Miss Nam? Miss Nam ang tawag mo sa kanya? Oo, hindi kasi ako sanay na hindi nagbibigay galang. Sige po mauna na po ako sa kwarto ko. Nakakadalawang hakbang pa lamang ang dalaga nang magsalita na naman si Junpyo. Sandali, nagkakilala na ba tayo dati? Umiling-iling lang ang dalaga. Kinakabahan siya dahil parang nakakahalata na si Junpyo. Parang familiar ka pero hindi ko maintindihan na parang hindi rin. Ganyan ba talagang boses mo? Sadyang iniiba mo lang? Ganito po kasi talagang boses ko. Medyo maliit. Pero ang totoo, sinasadya lamang ng dalaga yon para hindi siya mahuli ni Junpyo. Tumango na siya sa lalaki at saka nagmamadali na ring maglakad patungo sa kanyang silid. Sinarado na lang niya agad ang pintuan at napahawak siya sa kanyang dibdib. Bigla na lamang siyang hiningal. Ay, sana hindi siya nakahalata. Lumipas ang 5 araw, walang ginawa ang dalaga kundi ang gumala lang ng gumala. 2 araw na lamang ang natitira sa leave niya, kaya nais niyang ilaan na lamang yon sa mas masasayang bagay. 4:00 ng hapon noon, naglalakad si Jandy sa malawak na kapatagan ng hasyenda. Nagpapahangin lamang siya noon. Nang malapit na siya sa pinaka-gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang bigla na lamang huminto. Lumabas mula ron ang dalagang si Aryan. Lumapit ito sa kanya at isang sampal ang pinakawalan sa pisngi ni Jandy. Anong mga sinabi mo kay Junpyo? Sinabi? Wala naman akong sinabi Iniba ko naman ang boses ko nung magkausap kami. Sinungaling ka! Magdududa ba sa akin si Junpyo kung wala kang sinabi sa kanya? Sinasabi ko na nga isa kang gold digger. Kunwari ka lang na wala kang gusto sa boyfriend ko, pero ang totoo, naglalaway ka sa kanya. Ano, masarap bang dumikit sa kanya ng halos 2 buwan? Natikman mo na ba siya kaya ka ganyan Halos mabaliw-baliw ka Wala akong ginagawang masama. Kung merong mang masama rito, ikaw yon. Ano sinabi mo? Habang walang makita si Junpyo, iniwan mo siya at sumama ka sa iba. Sumama ka sa ibang lalaki na alam mong pakikinabangan mo. Ngayon nakakita na siya, bigla kang babalik na para bang ikaw ang napakabuting girlfriend. Baka nakakalimutan mo, hindi ikaw ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Kahit kailan, hindi magiging ikaw yon. Walang iya ka! Tama na! Napatingin silang dalawa nang marinig ang tinig ng lalaki. Bumaba yun sa motorsiklo at lumapit sa kanila. Umalis ka na, Aryan, at ayaw na kitang makita kahit na kailan. Baby, ano sinasabi mo? Baby mo mukha mo. Alam ko na ang lahat. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Galit na galit ang dalagang si Aryan noong mga sandaling yon. Nanlilisik ang mga mata nito. Di magsama kayong dalawa, mga walang kwenta! Hindi naman talaga kita minahal Naaawa lang ako sa'yo! Goodbye! Nagmamadaling pumasok si Aryan sa loob ng sasakyan. Nung umalis yon, agad namang tumingin si Junpyo kay Jandy. Nakayuko lamang ang dalaga. Hindi ito makatingin ng diretsyo dahil sa kahihiyan.
Isa palang kasinungalingan ng sinabi mo at ni ate na nasa mansyon ka lang para malapit ka sa trabaho. Hindi rin totoo na may ate ka na kaibigan ni Ate Nam. Sinabi na nila sa akin. Pero yung sikretong tinatago ninyo, kusa ko yung nalaman. Sorry, hindi ko intensyon na lokohin ka. Napilitan lang akong kunin ng trabahong yun dahil ayoko mapahamak ang mama ko. Pero wala talaga akong balak na lokohin ka. Kinailangan ko lang din gawin yun kasi nag-aalala sila na baka masaktan ka kapag nalaman mong iniwan ka na ni Aryan. Patawarin mo ko. Kaya pala nanibago ako dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pagmamahal at pag-aalaga mula sa isang tao na akala ko ay taong inaasahan ko na gagawa. Jandy, hindi ka man si Aryan, pero naramdaman ko ang mga ginawa mo. Hindi ka ba galit sa akin? Niloko kita. Una pa lang naramdaman ko na parang ibang tao ang unti-unti kong minamahal. Nakakulong lang ako sa ideyang ikaw si Aryan, pero ramdam kong ang pagmamahal na yon ay parang galing sa ibang tao. Hindi man kita nakikita pero ikaw ang nasa imahinasyon ko. Ikaw ang nararamdaman ko. Nang mawala ka, naramdaman ko yon. Naramdaman kong iba si Aryan sa unang nag-alaga sa akin. Hinanap-hanap ko yon. Hanggang sa mapatanong ako na baka hindi si Aryan yung nakasama ko noong mga panahong madilim pa yung mundo ko. Patawarin mo ko kung hindi ko agad napagtanto na ikaw yon. Ang tanga ko dahil hindi ko man lang napansin. Masyado ako naging bulag sa pananabik na makita si Aryan dahil ang akala ko ikaw siya. Mabuti na lang nakita ko ang ilang video natin sa cellphone. Ang mga sweet moments natin habang tinutulak mo yung wheelchair na inuupuan ko. At higit sa lahat, yung mga diary na iniwan mo sa ilalim ng kama ko. Sa hindi malamang dahilan, sunod-sunod na pumatak ang luha ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na darating ang mga sandaling yon. Akala niya habang buhay na lamang niyang pangangarapin na sana malaman ni Junpyo na siya ang tunay na nagmamahal sa binata. Jandy, ikaw ang mahal ko. Kahit ipikit o idilat ko ang mga mata ko, pagmamahal at pag-aalaga mo ang hinahanap-hanap ko, Jandy. Alam kong maninibago ka, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Please, huwag ka nang lalayo. Ayaw kitang mawala sa akin. Hindi ako makapaniwala, Junpyo. Ang akala ko magiging alaala na lang ang lahat ng pinagsamahan natin. Maraming salamat, Junpyo. Salamat dahil ikaw mismo ang humanap ng totoo. Mahal din kita. Mahal kita kahit na alam kong sobrang layo ng agwat nating dalawa. Wala akong pakialam sa agwat, Jandy. Ngayong nahanap ko na ang totoong magmamahal sa akin, hindi ko hahayaang na merong humadlang sa ating dalawa. Pero, paano si Ate Nam at si Mr. Park? Baka hindi sila pumayag sa atin. Ganun ba ang tingin mo sa akin, Jandy? Napatingin sila sa gate at naroon na pala ang dalawa. Kahit kailan hindi ko tiningnan ang estado mo sa buhay, Jandy. Nakikita kong mabuti kang tao, kaya alam ko agad na ikaw ang para sa kapatid ko. Ako naman kung saan sasaya si Junpyo, doon na rin ako. Alam mo naman, una pa lang, wala akong ibang inisip kundi ang ikasasaya ng dalawa kong apo na ito. Narinig mo naman sila, di ba? Pumapayag sila sa atin. Wala nang makakahadlang sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang salamat. Ang dami niyo na nagawa para sa akin. Hindi, Jandy. Ikaw ang maraming nagawa para sa pamilya namin. Ang bigyan ng liwanag ang madilim na mundo ni Junpyo. Isa yung malaking biyaya para sa amin. Hindi na napigilan ni Jandy na mapahagulhol. Niyakap na lamang din siya ni Junpyo at sa unang pagkakataon, hinalikan siya ng binata sa kamay. Sa kamay muna. Hahalikan din kita sa labi kapag nasa harapan na tayo ng altar. Muling nagyakapan ng mahigpit ang dalawa. Mula noon, naging magkasintahan ang dalawa. Para kay Jandy, wala na yata siyang mahihiling. Na kay Junpyo na ang lahat ng hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Ang tanging na lamang niyang gagawin ay alagaan at mahalin ng tapat ang binata.
Dahil para sa kanya, si Junpyo ang nais niyang makasama habang buhay sa hirap at ginhawa. Wakas.